babae, malapad. Ayun yung palatandaan natin sa babaeng bakawan. Dito sa Zamboanga, wonderful people, wonderful Pinas! Pilipinas, kay gandang pagmasdan. Mula sa tao, salita, ugali, taglay ang kabutihan. Buong mundo humanga sa perlas ng silangan. Kaya huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Wonderful Pinas, tahanan ng mga bayani. Buhay ang katumbas. Wonderful Pinas, bawat lugar historical at pang world class. Wonderful Pinas, Luzon, Visayas at Mindanao, ganda'y sadyang wagas. Build your dreams, wonderful Pinas. Whoa, oh, oh, wonderful Pinas. Whoa, oh, wonderful Pinas. Parang doon ba tayo? Diretso doon? 1, 2, 3, 4. Sir, ako po ba inaantay nyo? Uy, Kim, welcome how are you? po Si sa Hepe. Zamboanga Nice to see you City. again. Nice to Yeah. see you again. Finally, welcome to Asia's Latin City. Marunong Yeah. po ba kayo mag-Espanyol? Mag-Tabacano? Poquito. Ayan, see. Good. It will work. Okay, Let's go. Tara, let's go. Lead the way. Mga ka-wonderful Pinas, no? Nandito tayo, papasok tayo sa entry point ng lagoon. So ito na yung makikita natin sa loob ng lagoon. Mostly makikita natin sa loob ay puro mga mangrove. Matatagpuan ninyo ang magandang lagoon na to dito lang sa Great Santa Cruz Island. Lagoon known as Pink Island. So punta po kayo dito, dayuhin ninyo, lakbayin nyo dito ang Pink Island. Have 12 species of mangrove dito sa loob ng lagoon area. But ang popular talaga, yung pinakamarami, dominant dito, which is the female mangrove and a male mangrove. Ayun po, dalawa sila. Total area, the whole island, which is 286 hectares. Ayun yung total area niya. Now, magleles tayo doon, 182 hectares ang lagoon. So, matotal malaki yung lagoon. Di ba? 184 hectares yung lagoon. Yung lupa ng island, which is 102 hectares lang. Ayun. Currently, nasa Pasunangka Natural Park po tayo. Sa loob po tayo ng protected area dito po sa Zamboanga City. So, itong specific area po natin ngayon is nasa Pasunangka. Barangay Pasunangka po tayo. Pasunangka? Yes po. Sa buong Pasunangka Natural Park po, ang Barangay Pasunangka po, isa lang po siya isang barangay sa 8 barangay ng sakop ng Pasunangka Natural. Dati po, ang Pasunangka Natural Park, ang dating designation po niya is watershed reserve. Ibig sabihin po, yung area niya po is for the purpose of giving supply ng tubig sa Zamboanga City. So for ilang dekada na rin po, nag-provide na rin po ang Pasunangka Natural Park ng tubig sa syudad ng Zamboanga City. Almost 1 million na rin po yung population ng Zamboanga. So around maybe 80% ng population ng Zamboanga City kino-cover ng Pasunangka Natural Park yung water supply. May ano yan, may salaka yan, sir. Salaka siya. Amo, yun ang pagluto sa kanya. Yung pagluto, sir, oo, i-prep, oo. I-prito, oo, iluto. Hindi, kanin yan, sir. Rice. Oo, lokot-lokot. Pating ng gata, oo. Yan ang pagkain ng tausog pati ng summer bangingi. Yes, we have an established anti-criminality campaign. We have that enhanced managing police operations na tinitingnan namin kung effective or responsive yung ating deployment ng troops. 24/7 na nakadeploy yung mga operatives natin. They are plainclothes policemen na parang detective in nature. To blend to those people visiting those places.
for them to be secured. Dreams, wonderful Pinas. Wonderful Zamboanga! Wonderful people! Wonderful Pinas! Wonderful Pinas. Bienvenidos a Ciudad de Zamboanga. It is in our local dialect called Chabacano, or it means welcome to the city of Zamboanga. Immerse yourself and experience po yung beauty ng Zamboanga City through our heritage structures po na na-build. Andyan na sila like 1600s pa po. And also yung Pasunangka Natural Park namin, which is an ASEAN Heritage Park po, which nakaprotect po sa watershed ng southernmost part ng Philippines po. Vamos na Zamboanga! Tara na! Wonderful places, wonderful people, wonderful Pinas! Sir John, saan po matatagpuan itong napakagandang lagoon na ito? So, matatagpuan ninyo ang magandang lagoon na to dito lang sa Great Santa Cruz Island, lagoon known as Pink Island. So, punta po kayo dito, dayuhin ninyo, lakbayin nyo dito ang Pink Island. So, we have 12 species of mangrove dito sa loob ng lagoon area, but ang popular talaga, yung pinakamarami, dominant dito, which is the female mangrove and a male mangrove. Ayun po, dalawa sila. So, dito po sa loob ng mangrove, when we say dito sa loob ng lagoon, mangrove, it has 1,000 kilograms of fisheries product. They can provide 1,000 kilograms of fisheries product. Ang isang hektarya lang ng mangrove. So, migratory, makikita natin dito mostly egret, came from China, gaya ng sabi ko kanina, nag-migrate sila dito. And coming from Australia also, the Australian curlew, tawag nila doon, curlew, yung malalaking ibon nila. Yung mangrove natin, ma'am, no? Total area, the whole island, which is 286 hectare. Ayun yung total area niya. So matotal, malaki yung lagoon. Di ba? 184 hectares yung lagoon. Yung lupa ng island, which is 102 hectares lang. Security po, sir, no, meron tayong mga Philippine Army dito, and then meron tayong mga Capgu. So, ayan, no? At the same time, yung mga civilian volunteer natin, meron din tayo. Garbage disposal, meron po tayong ano doon na human waste. What do you mean human waste, ma'am, no? So, meron tayong septic tank doon na nakaano, intended para doon lang sa community. At the same time, yung garbage namin, mga trash na mga plastic o ano man, yung hindi man nadala o napulot lang sa tabi, iniimbag-imbag namin yan, nilagay namin sa sako. We're gonna dispatch again to Zamboanga City. Dinadala namin ulit doon sa Zamboanga City. When we say a female mangrove, usually the formation of their leaves is malapad, broad po. Pag babae, malapad. Ayun yung palatandaan natin sa babaeng bakawan. Now, if it is a male mangrove, lalaki naman, ayun po siya, matulis. Yeah, universally speaking, pag lalaki, matulis. Ayan, di ba? So when the flowers become mature, ito na po ang kinalabasan nito. Okay? Si lalaki man, si babae man, nagkakaroon sila nito. Ang tawag po dito ay propagule. Now, mangrove uses gravity to reproduce. They use gravity. And you know gravity is the invisible force that pulling everything downwards. So mababali siya dito, mahuhulog siya. Pagkahulog niya, matulis sa kanyang puwitan, tatama sa soft na lugar tulad ng putik buhangin, din doon magsisimulang bagong buhay ng bakawan. Yan. So if that is the mode of reproduction nila, definitely this female mangrove should grow among female mangrove lang. Diba? Kasi pole ng pole, lalaki yung propagule. Now at the same time, si female mangrove should grow also among female mangrove din. Pero itong dalawa, nagsabay sila, ito na yung known na tinatawag namin, ang bakawan na may forever. Okay, sana all may forever, di ba? As of now, we're proceeding to a jellyfish area. So, ito na yung sinatawag nilang bucket list. Sinasabi kong bucket list ninyo pag nakapunta kayo dito sa Pink Island. So, usually ito yung mga dinadayo ng iba't ibang lugar, nasyon, tulad ng Amerika, Canada. Hindi kami mga foreigner. Pumupunta talaga dito, dinadayo nila. Remember, for the whole world, there's only 5 stingless jellyfish that we can touch.
Okay? Now, out of 5, nasa Guinness Book of Record po yan ha, nakatatak yan doon. Out of 5, nandito na yung isa. Ito na yung bucket list natin na mahawakan for today. Now, mga ka-Wonderful Pinas, always remember, when in terms of handling biodiversity, TLC is a must. Ayun po, no? Tender love and care. Ayun, perfect. Para sa mga bagong true love conversation daw sa amin nila, no? Pero ito, hawakan natin to. Okay, kuha ko ha. Kuha ko ng isa. Ang huling umawak nito ay nasa ICU pa rin ng langasan ng joke lang. Okay. Anyway, ang pangalan po nito ay upside down stingless jellyfish, scientific name Cassiopeia. Yes, aka the lazy jellyfish. Why is it lazy? Tingnan nyo. Tamad sila, no? Ayaw na sila magpunta doon. Now, bakit siya tinawag na upside down stingless jellyfish? Why is it they call it upside down? Because if you're gonna let go, after how many seconds, ayun, bumabaliktad sila. That's why they call it the upside down stingless jellyfish, no? Now, ide-demo ko yung tentacles. Very friendly to. This is the tentacles. It has 100 mouths, pero wala po siyang ngipin, kaya siya hindi nangagat. And this is the head, bell-shaped piraplated head. Ito yung ulo niya. Di ba? Now, proper handling of jellyfish in a water level lang dapat. Huwag nating iangat sa taas, no? Dahil po, nasasakal sila. Anyway, pag nasasakal na, remember natin, bumibitaw na, nagle-let go. Kaya huwag niyong sakalin. Okay? Now, this time around, sino nang hawak next ko? Ako po. After me? Okay, ma'am? Ay, baka mataog tayo. Wala pa kami record na tumaob. Wala pa. Baka ngayon pa lang. Yay! Yay! Okay, mga kaibigan ko, kasama ko, or mga turista, ka-Wonderful Pinas, dayuhin nyo po ang Great Santa Cruz Island, known as Pink Island. Ma-enjoy po kayo dito. Bucket list nyo pag pumunta kayo dito sa mangrove tour na to. Makakahawak kayo ng jellyfish dito. Okay? Tandaan ninyo, for the whole world, sa buong mundo, 5 klaseng jellyfish lang ang pwedeng hawakan natin. So, ito na yung bucket list niyo. Mahawakan nyo yung isa dito. Thank you so much. Maraming salamat po. Currently, nasa Pasunangka Natural Park po tayo. Sa loob po tayo ng protected area dito po sa Zamboanga City. So, itong specific area po natin ngayon is nasa Pasunangka, Barangay Pasunangka po tayo. Sa buong Pasunangka Natural Park po, ang Barangay Pasunangka po, isa lang po siya isang barangay sa 8 barangay ng sakop ng Pasunangka Natural Park. So, from downtown to here, if magko-commute po tayo, maybe around 30 to 40 minutes po yung commute. Dati po, ang Pasunangka Natural Park, ang dating designation po niya is watershed reserve. Ibig sabihin po, yung area niya po is for the purpose of giving supply ng tubig sa Zamboanga City. So for ilang dekada na rin po, nag-provide na rin po ang Pasunangka Natural Park ng tubig sa syudad ng Zamboanga City. Almost 1 million na rin po yung population ng Zamboanga. So around maybe 80% ng population ng Zamboanga City kino-cover ng Pasunangka Natural Park yung water supply. At yung Pasunangka Natural Park po natin, ang tawag po natin dito is isang watershed. Kapag sabihin po natin watershed, para siyang basin. Basin ng Yes po. So kapag may rainfall po, kino-collect ng mga puno yung mga rainfall, and then kino-collect from tributary rivers hanggang nag-emerge yung tubig natin. At ito na yung nakikita natin na tubig ngayon. Galing po sa bundok na kinokollect ng tubig. Kasi po sa Pasunangka Natural Park, meron din po tayong mga different management zone. So makikita po nyo na dito sa side natin, nasa multiple use zone po siya. So papaloob po tayo, nasa strict protection zone po tayo. Kapag sabi natin po strict protection zone, walang other activities or nor human activities ang pwedeng gawin sa loob, only for preservation and for research. So habang dito, pwede pa tayo mag-conduct mga recreational activities. Kung makikita natin sa likod ko, yung tawag po natin dyan ay pulong bato. Yes po. Yung pulong bato po, tawag po dyan is monolith. So makikita natin yung shape. Yes. Ang monolith po isa siyang tuyong lava deposit. So, lava? Yes. Kaya siya pabilog kasi lava deposit siya dati. So over time, hanggang hindi naging active na yung volcano,
tumigas na yung monolith and then yung the rest of the mountain na run out So na siya. meaning, ito dating volcano. Dating volcano po siya dito sa Okay, so hindi na siya active. Yes po. Siguro po how many years na rin po, siguro hindi natin naabutan na rin. Ang Pasunangka po ay nasa 12,100 plus hectares. Okay. And then we also have buffer zone. Yung buffer zone po namin, nagsusolve siya po as protection ng strict protection zone. So if i-add natin yung buffer zone, nasa 17,000 plus hectares po tayo. Sa Pasunangka po, hindi lang po ang DNR. Meron din po tayo, nakapartner din po tayo sa Zamboanga City Water District at saka yung LGU ng Zamboanga City. Ang the main role din ng Zamboanga City Water District is to provide yung mga security force around the area. So kung makikita natin sa map ng Pasunangka, hopefully may makita tayong map later, may mga designated BMS station, kung tawag po natin Biodiversity Monitoring System, kung saan doon po tinotoga yung mga gwardiya. So every corner po ng Pasunangka Natural Park, may nakatogang gwardiya po. Isa na po doon ang ecotourism. Ang isa, tinitingnan po namin kung paano po yung mas may sustainability po sa ecotourism. Especially po sa area na to kasi kapag sabihin natin may human activities, hindi natin madala yung ugali ng tao. So, isang challenge din yun sa amin na paano baguhin yung ugali ng tao when it comes to our natural resources. So, isa yung tinitingnan namin goal. At saka yung mga communities din namin na magiging future strong partner namin sa Pasunangka. So, for now, what we are looking at number one is ecotourism. We will improve our ecotourism in Pasunangka Natural Park. Number two, yung water supply. So kung titingnan natin yung water supply, most of the water supply na nakikita natin is going to waste na lang. Kung nakikita natin ito, hindi na-utilize. So may mga water supply po tayo na utilize around, I'm not sure with the number, I think 20 to 40% lang nagagamit. The rest of the water is being discharged na lang. So isa po nakikita namin is to improve yung pag-i-impound ng tubig. Kasi pagdating ng baha or ng pagtagtuyot, nandiyan po kami nahihirapan sa tubig. Yun po yun. Kung maliligo lang po tayo, nasa 30 pesos lang po ang entrance fee. 30? Yes po. Kapag estudyante po, nasa 15 pesos. Oh, yeah. Yung senior citizen natin, PWD and mga bata, 7 years old under, libre na po sila. So may mga cottages ba? Yes po, yung mga cottages po, ito po binamanage na po ng mga community natin. Sila na po yung... May overnight? Walang overnight. Walang overnight. O sige, invite mo na yung mga kapwa nating mga taga Wonderful Pinas. Magandang hapon po sa lahat. So, welcome po sa Pasunangka Natural Park. So, hopefully that we can see every one of you na you can visit here in Zamboanga City, especially in Pasunangka Natural Park po. 30 pesos lang po. But if you like also other experiences po like trekking or other ecotourism activities, meron po din tayong fee po na 250. So, medyo maliit lang din siya. And you can coordinate with our office kung may ibang request po sila other than na maliligo lang or you would like to trek or to see the view in Pasunangka Natural Park. You can connect with the Protected Area Management Office here in the Community Environment and Natural Resource Office in Zamboanga City. So thank you very much po. Mas alegre na Zamboanga, Wonderful Pinas! Wonderful Pinas. Yes, we have an established anti-criminality campaign. We have that enhanced managing police operations na tinitingnan namin kung effective or responsive yung ating deployment ng troops. Very effective ang ating anti-criminality campaign. We have several beach resort na pwedeng mag-unwind. So, may police din tayo doon. We have the tourist police. May mga police assistance desk tayo sa mga tourist destinations, mga terminals, sa airport, seaports, bus terminals, basta mga places of convergence like malls, markets. We have deployed the police officer naka-duty doon to provide assistance to people who visit those places. And we have a very close coordination with barangay officials, sa mga LGUs, like sa mga municipal peace and order council, kasama sila sa planning. Region 9 is already an insurgency-free. Ngayon, sunod-sunod, siguro sa isang araw, nasa 5 CTG supporters ang sumusuko sa amin. And they are pledging allegiance to the government to support the peace initiatives of our government already. Nagbabawal sa drinking in public, smoking in public, vandalism, mga ganon.
nakakatulong sa amin para maiwasan na yung kaguluhan sa aming mga kababayan, no, sa ating mga kababayan na hindi pa nasusubukang mamasyal o pumunta dito sa Zamboanga Peninsula or Region 9. Subukan po ninyo at ang inyong kapulisan ay nangangako na kayo ay magiging ligtas, you will be protected, and you will be safe while you stay here in our region. Dito sa Zamboanga Peninsula, wonderful people, wonderful places, wonderful Pinas! At siyempre mapalad tayo dahil kasama natin ang namamahal ng public safety and security sa siyudad ng Zamboanga. Alamin muna natin sa ating napakasipag at siyempre maganda na City Director ng Zamboanga City. Kilala natin to. Of course, si Police Colonel Kim Burley Kim Politas. Kim, kumusta ka dito? Sir, Kumusta dito sa Zamboanga welcome to City? Zamboanga City. Ayan, dinala na namin dito Asia's ang- Latin City, oo nga, sir. Asia's Latin City. Ang pinaka-consideration lagi natin para ipagmalaki sa ating mga kababayan yung wonderful public safety and security. Yes, sir. Bilang hepe dito, ano ang mga nakalatag mong estratehiya o mga ginagawa para ma-maintain natin yung security and public safety. Sa unang-una sa lahat, talagang yung pinaka-stronghold natin for peace and order is yung mga tao natin. So we're composed of 1,500 police officers sa buong city. And just to give an idea sa viewers natin, sir, ang Zamboanga kasi napakalawak, sir. You can fit 2 Metro Manila sa Zamboanga City. Ganon kanyang kalawak. lugar. Yes, sir. Ang laki pala. Napakalawak po. Kumbaga Metro Manila to, 2 Metro Manila. Yes, sir. Ang Zamboanga City. Almost 3. That is challenging. Yes, sir. Very challenging po. Challenging na i-maintain ang peace and order. Yes, sir. So, napakalawak po niya. And then, we're very lucky because we have a city mayor and also congressman na very accepting sila, sir, sa technology. So, right now, ang ginagawa natin, sir, dito ngayon, para kaming technology-aided policing ang tawag namin. Napakaganda We yan, have drone patrols. Yes. I think we are the only city in the country who has 13 drones. State-of-the-art drone yan. Yes, sir. Ganun Drone ang patrol. pressure. Yes, sir. We have a command center. Meron din tayong CCTVs up around the city. And also, we have a very dynamic team. Ang nangyayari po kasi, sir, dito sa city, talagang teamwork kami. DRMO, Joint Task Force Zamboanga, with the West Mincom and the police, under the leadership of our 2 able leaders, ang ating regional directors, Police Brigadier General Masaudino, of course, our West Mincom, ang inyong Mista, General si Sir Gonzales. So, and they At are magaling na hepe. and our joint task force, si Sir Rojas, and ako po, Yeah. ang City Director, kauna-unahan, sir, yan na. Siguro worth to mention na since umupo ako, we have accounted so many yung ating mga under investigation na cases. And to clarify, sir, na yung city natin, napaka-safe. Sir, ang pinakamataas na crime dito, theft po. Theft po yun, opo. So, Wala pong kidnapping, wala pong terrorism. Clear po ang city natin yan, sir. And the city is the melting pot to everyone. So, meron, sir, joke dito na ang mayor, hindi lang daw isa, kundi napakarami ng mayor. Kasi lahat Alam ng ko na mayor, Yun na yun. around the city, dito umuwi. So, dito Yan, umuwi. sir. Yung mga Kaya ang dami nyo governor, palang mayors yes, dito. yung mga governor umuwi din dito. And the reason why, yes, sir, is we have they feel secured. they feel secured, and then we have the good universities here. So yung mga anak nila dito okay. nag-aaral. There's also business here, which is growing economy in the city. Partner, tawagin ko yung co-host ko para alis na tayo. Ano bang mga uminom coffee. Coffee. Tara. Ayun, Pwede si lang kape si Hepe. Sir Albert. Coffee addict din pala si Sir, parang ako. Tara na. Yes, sir. Wonderful Zamboanga, wonderful Pinas. Okay, dito na tayo sa Sir, bitin na bitin naman yung pasyal ninyo dito sa Zamboanga City. Yes, Zamboanga. sir. Salamat sa Okay. pagbubukas ng gate ng Zamboanga City, sir. At sa pagbabalik ninyo, sana ay mas makaikot pa tayo, sir. At magpapasalamat tayo sa LGU
sumuporta sa atin sa ating pag-ikot dito sa Zamboanga. Si Mayor, yung batang-batang energetic mayor nyo, Yes, sir. Jan Delipe. Maraming salamat po, Mayor. At sa mga kapulisan, sumuporta rin sa atin. At sa mga Lahat ng Frontliners. frontliners. Yan. Kaya Maraming mga kasambahay, huwag niyo kakalimutan pangalagaan ang ating kalikasan dahil ito ang ating ipamamana sa susunod na henerasyon. At mahalin natin ang ating sariling bayan. Generous po para sa bayan at mamamayan. Albert Martinez po, nagpapaalam na. Kasama, Si Police Colonel Kimberly Mulitas, ang kauna-unahang City Director ng Zamboanga City Police Office dahil sa kagagawan nila. Boss! Ang galing mo naman. Ganda'y sadyang wagas.